Ako si Lola, 83 years old. Halos hindi na makalakad. Pero araw-araw, tuwing alas 5 ng umaga, may dalawang bagong 100 sa altar niya. Wala namang nagbibigay, walang wallet si Lola. At ang sabi niya, may lalaking pumapasok tuwing madaling araw. Tahimik, nakayuko, nag-iiwan ng pera, kapalit ng pag-aalaga ko sa kahon. Isang gabi, hindi ko na napigilan. Sinilip ko ang altar. At nandoon nga ang kahon. Lumang-luma, may ukit na parang sulat na hindi ko kilala. May mantsa na parang natuyong dugo. Paghawak ko pa lang, para akong nabingi. Tahimik ang paligid, pero ang ingay sa loob ng utak ko. Parang may bumubulong, may nagmamasid. Nang kinausap ko si Lola, sabi niya, "Huwag mong gagalawin yan. Pinagkakatiwala lang ng mga matanda ang mga bagay na hindi dapat gisingin. Pag inalis yan, titigil ang bigay. Pero magigising ang mga nagpapadala." Hindi ko alam kung sino ano ang nagpapadala. Hindi na nagsalita si Lola, pero araw-araw may pera pa rin. At sa tuwing nagdadasal kami, hindi na Tagalog ang sinasabi niya. Hindi Latin, ibang wika. May isang beses nakita ko siyang ngumiti, pero walang kausap. Hangin lang ang kaharap niya. Isang gabi, bago tuluyang hindi nagsalita si Lola, inabot niya sa akin ang isang susi. At ang huling sinabi niya, "Pag nawala ako, isara mo lang, huwag mong bubuksan. Kahit anong marinig mo mula sa loob." Paano ko ang tinatanggap na pera ng matatanda ay hindi galing sa mga tao at ang binabantayan nila ay hindi kahon kundi nilalang na gustong magising. Follow me for more stories like this or comment for part 2.